Nasaan ang linya? Ang di nakikitang hangganan sa pagitan ng walang kondisyong pagmamahal ng isang ina at ng nakapanlulumong takot ng isang ina. Ano ang mangyayari kapag ang mga inosenteng pag-aalboroto ng isang bata ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, bagkus ay namuo at tumigas sa isang bagay na malamig, isang bagay na malupit, isang bagay na lubos na kakilakilabot? Ito ay isang kwento tungkol sa isang pangako na ginawa sa isang sandali ng matinding takot na aalingaw-ngaw sa loob ng 2 dekada na pinipilipit ang mismong kalikasan ng pag-ibig bilang isang sandata. Ito ay kwento ng isang batang binigyan ng mundo at bilang kapalit nagpasya na may karapatan siyang kumitil ng buhay mula rito isang batang naniniwala sa lahat ng bagay at sa lahat ay dapat sumunod sa kanyang kagustuhan at kung hindi nila gagawin, magkakaroon ng mga kahihinatnan, nakakakilabot ng mga kahihinatnan. Isang batang lalaki na nagtanim ng isang sinaunang takot kahit sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Isang batang lalaki na nakakita ng mga patakaran hindi bilang mga gabay, kundi bilang isang personal na insulto na dapat basagin. Ito ang kaso ni Derek Lates. At ang mga detalyeng ito ay mananatili sa iyo kahit na magdilim ang screen. Ang aming kwento ay hindi nagsisimula sa kadiliman, kundi sa isang kislap ng pag-asa sa puso ng isang dalaga. 19 na taong gulang pa lamang si Shelly, patuloy pa rin sa pag-aaral sa kolehiyo nang malaman niyang buntis siya. Taong 1,991 noon. Ang lalaking nag-anak sa bata ay ayaw nang makipag-ugnayan sa kanya, naglaho sa larawan at iniwan si Shelly upang harapin ang nakakatakot na katotohanan ng pagiging single motherhood. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang malabong pagkabalisa. Paano niya kaya mabubuhay ang isang bata? Ang sarili niyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit noong Nobyembre 13, ipinanganak si Derek Campos Lates. Habang niyayakap siya ni Shelly sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon, ang bagyo ng pag-aalala sa kanyang kaluluwa ay natahimik. Nang makita ang maliit nitong mukha, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang panata, isang taimtim na pangako sa sansinukob, sa Diyos, sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang matiyak na ang batang ito ay magkakaroon ng magandang buhay, isang buhay na mas mabuti kaysa sa kanya. Wala siyang ideya kung paano ang panatang iyon ay magiging isang bangungot balang araw. Ang mga hamon ay nagsimula halos kaagad. Noong 7 linggo pa lamang si Derek, isang sakit na parang multo ang dumating. Nagsimula siyang umiyak, isang walang humpay at matinis na panaghoy na walang tigil. Isang pagpunta sa lokal na ospital ang nagsiwalat ng nakakatakot na katotohanan, ang matinding pulmonya. Naghihirap ang kanyang maliliit na baga. Ang kanyang kondisyon ay napakalubha, kaya kinailangan siyang agad na dalhin sa eroplano sa isang espesyalisadong ospital sa Duluth, Minnesota. Ang paglipad ay mahigit 2 oras ang haba. Para kay Shelly, ito ay isang walang hanggang pag-asa na nakabitin sa takot habang pinapanood ang kanyang sanggol na anak na lumalaban para sa bawat paghinga. Nang sa wakas ay dumating sila, ang mga salita ng doktor ay hindi nagbigay ng ginhawa. Tiningnan niya si Shelly sa mga mata at sinabi sa kanya ang malungkot na katotohanan. Hindi niya magagarantiyahan na mabubuhay ang kanyang anak, ang kondisyon ay sadyang seryoso. Sa payat at malamig na pasilyo ng ospital na iyon, gumuho ang mundo ni Shelly. Ang tanging nagawa niya ay manalangin. Nakipagkasundo siya sa Diyos, binabago ang kanyang panata ng may desperadong tindi. Kung hahayaan mong mabuhay ang aking anak, panalangin niya, gagawin ko siyang pinakamasayang batang lalaki sa mundo tulad ng alam natin na kaligtas si Derek. At tapat sa kanyang salita, ang pagmamahal ni Shelly na pinalakas ng takot na halos mawala siya
ay naging isang puwersang lumalamon sa lahat. Siya ay naging higit pa sa isang ina. Siya ay naging isang tagapagtanggol, isang tagapagbigay ng walang katapusang pagmamahal, at isang tagapagbigay ng bawat kahilingan. Pinanood ng mga taong malapit sa kanya habang ibinibigay niya si Derek halos lahat ng hiniling nito. Bawat kapritsyo, bawat pagnanasa, ay pinagbigyan tinutupad niya ang kanyang pangako. Ngunit sa paggawa nito, hindi niya namamalayang nagtatanim siya ng mga binhi ng isang kakilakilabot na ani pinapalayaw niya ito at gaya ng alam natin, bihirang magtapos ito ng maganda. Sa loob ng ilang panahon, tila normal ang pagkabata ni Derek sa panlabas na anyo. Ngunit sa likod ng balatkayo na iyon, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Ang batang lalaki na dapat sana'y pinakamasaya sa mundo ay nagiging ibang-iba. Siya ay nagiging agresibo. Siya ay nagiging isang batang ayaw tumanggap ng hindi bilang isang sagot. Ang unang tunay na pagyanig, ang unang senyales ng kadiliman na darating ay nangyari sa pinakaordinaryong lugar, isang supermarket. Naglalakad si Shelly kasama ang isang batang si Derek at habang dumadaan sila sa pasilyo ng laruan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bagong action figure. Kailangan niya ito. Ngunit ng araw na iyon, kapos sa pera. Si Shelly, habang binibilang ang kanyang pera, ay malumanay na sinabi sa kanya na hindi ngayon. Nangako siyang babalik sila para dito sa ibang pagkakataon. Para sa isang normal na bata, ito ay isang sandali ng panandaliang pagkadismaya. Para kay Derek, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nagngingit-ngit ang kanyang mukha sa galit na tila napakatanda na para sa kanyang murang mga mukha. Dinampot niya ang laruang gusto niya mula sa istante at sa isang matalim at marahas na galaw, binasag niya ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng plastik sa tahimik na pasilyo. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isa pang kaparehong laruan mula sa istante, iniabot ito sa kanyang ina at nagbigay ng nakakakilabot na ultimatum. Kung hindi niya ito bibilhin, babasag din niya ito. Natigilan, napahiya at nanginginig, sumuko si Shelly. Kalaunan ay naalala niya ang tingin sa mga mata nito, isang tingin na hindi pa niya nakita kahit kanino. Lalo na sa kanyang sariling anak. Ito ay isang tingin ng puro at walang halong puot. Habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang mag-ipon ng mga kakaibang kilos. Bawat isa ay isa pang ladrilyo sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Gumawa siya ng mga kakaibang ritual. Kapag kumakain siya, kahit na ang mga finger food tulad ng pizza o french fries, tinatanggihan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Maingat niyang hinihiwa ang lahat gamit ang tinidor at kutsilyo. Umiiwas siya sa ibang mga bata na walang ipinakitang interes sa paglalaro. Sa mga bihirang pagkakataon na may batang sumusubok na lumapit sa kanya para maglaro o tumawa, madalas na tumutugon si Derek ng pisikal na agresyon. Kahit ang paraan ng kanyang paglalaro ay nakakabahala. Hindi ito paglalaro, ito ay isang ritual. Kukunin niya ang lahat ng kanyang mga laruan at ihahanay ang mga ito sa perpekto at organisadong mga hanay. Pagkatapos, aatras siya, pinagmamasdan ng mga ito mula sa malayo ng matagal na panahon. Parang isang general na nagmamasid sa kanyang tahimik at plastik na hukbo. Ang tanging pagkakataon na muli niya itong hahawakan ay ang iligpit ang mga ito, ibalik sa kanilang perpektong pagkakaayos. Ang kanyang lamig ay umaabot hanggang sa mga matatanda. Minsan ay bumisita ang isang kaibigan ni Shelly, dala ang sarili nitong anak na lalaki, isang batang lalaki na halos kasing edad ni Derek. Sinubukan ng kaibigan na makipag-usap kay Derek, ngunit nakatitig lamang ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang hindi mabasang maskara ng pagkainis at hindi siya pinapansin ng lubusan. Ang kanyang anak, na puno ng kabataang enerhiya, ay sinubukang makipaglaro kay Derek.
Nang inosenteng inabot niya ang isa sa mga laruan sa perpektong hanay, sumabog si Derek. Itinulak niya ang bata sa lupa at sinimulang hampasin ito, isang tahimik at nakatuong galit. Kinailangan pa ni Shelly at ng kaibigan niya para maagaw ang atensyon ni Derek. Habang pinipigilan nila siya, si Derek, na parang isang hayop na nakulong, ay sinubukan pang kagatin ang sarili niyang ina. Pagkalipas ng ilang taon, noong si Derek ay mga 7 o 8, isang bagong figura ang pumasok sa kanilang buhay. Nakilala ni Shelly ang isang lalaking nagngangalang Robert at umusbong ang isang pag-iibigan isang araw. Pumunta si Robert sa bahay para makilala ang batang lalaki na napakahalaga sa mundo ni Shelly. Kakaiba ang pagkikita. Si Robert ay isang mapaglaro at mabait na lalaki. Sinubukan niyang makipagbiruan kay Derek para kumonekta dito, ngunit hindi siya pinansin ng batang lalaki nang may nakakabahalang katahimikan. Nakita agad ni Robert na hindi ito isang normal na bata. Gayunpaman, sinubukan niya. Sa isang punto, sa isang maling pagtatangka na maging mapaglaro, sinimulan ni Robert na paandarin ang kanyang mga daliri sa buhok ni Derek, sinisilip ang kanyang anit na parang may hinahanap. Si Shelly, na pinapanood ang kakaibang interaksyon na ito, ay tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Tumingala si Robert, ngumiti, at sinabing, "Hinahanap ko lang ang numerong 666. Nalilito si Shelly. Sinabihan niya itong mag-relax, na nagbibiro lang ito. Ngunit kalaunan, habang nagiging mas madilim ang ugali ni Derek, maaalala niya ang kakaiba at nakakabahalang komentong iyon at mauunawaan ng eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumalalim ang relasyon ni Shelly at Robert at kalaunan nagpakasal sila. Lumipat sila ng bahay ng magkasama at si Robert na ngayon ay isang amahin ay determinadong maging isang positibong puwersa sa buhay ni Derek. Nakita niya kung ano ang hindi kayang gawin ni Shelly sa kanyang pagmamahal at takot. Si Derek ay isang batang walang limitasyon, walang mga patakaran, walang mga hangganan. Alam ni Robert na ito ay isang recipe para sa kapahamakan at nagpasya siyang oras na para makialam. Nagsimula siyang magtakda ng mga patakaran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinabihan si Derek na may mga bagay na kaya at hindi niya magagawa. Ang unang malaking konfrontasyon ay dumating noong umaga ng Pasko. Maagang nagising si Robert, puno ng diwa ng Kapaskuhan. Inayos niya ang mga regalo sa ilalim ng puno, nagluto ng malaking almusal, at hinintay na magising ang kanyang bagong pamilya. Naisip niya silang lahat na nakaupo sa paligid ng mesa, nagtatawanan at nagsasalo ng isang perpektong sandali ng Pasko. Pero pagkagising ni Derek, tumakbo siya diretso papunta sa puno. Ang mga mata ay nakatuon sa mga regalo. Nangako si Shelly sa kanya ng isang bagong video game at wala na siyang ibang maisip. Pinigilan siya ni Robert. Hindi pa, malumanay niyang sabi. Una, kakain tayo ng almusal, magkasama. Ipinaliwanag niya na gusto niyang magkaroon sila ng tunay na Pasko ng pamilya agad at mapanghamon ang tugon ni Derek. Hindi siya gutom. Gusto niya na ngayon ang kanyang mga regalo. Nanatiling matatag si Robert, walang almusal, walang regalo. Parang linya lang ito sa buhangin. Si Shelly, na naipit sa gitna, ay nanood lamang. Alam niyang tama si Robert na ito ay para sa ikabubuti ni Derek. Ngunit ang pagsasabi na walang mas madali kaysa sa pagharap sa kanyang anak, naupo si Derek sa mesa parang ulap ng sama ng loob. Nakatitig siya sa plato ng pagkaing inihanda ni Robert para sa kanya, ngunit tumanggi siyang kumain kahit isang kagat. Ang mga minuto ay naging isang oras. Natapos ni Shelly at Robert ang kanilang pagkain, nilinis ang kanilang mga plato at nagpatuloy sa kanilang umaga. Nanatiling hindi nagalaw ang plato ni Derek. Lumipas ang mga oras. Sumikat ang araw sa umaga ng Pasko sa kalangitan. Lumalim ang gabi. At si Derek ay nakaupo pa rin sa mesa, isang tahimik na estatwa ng pagsuway. Ang mga regalo ay nananatiling hindi nabubuksan sa ilalim ng puno.
Sa wakas, sinabihan siya ni Shelley na matulog. Kinabukasan, pagkaalis ni Robert papuntang trabaho, natapos na ang laban sumuko si Shelley, sinamantala ang pagkawala ng kanyang asawa. Ibinigay niya sa kanyang anak ang video game. Pinunit ni Derek ang balot, nakita ang konsol, at ang reaksyon nito ay hindi pasasalamat o kagalakan. Wala siyang ipinakitang emosyon. Sa halip, kinuha niya ang bagong-bagong device, umakyat sa sopa at gamit ang lahat ng kanyang lakas, inihagis ito sa dingding, nabasag ito. Pagkatapos, na parang walang nangyari, mahinahon siyang naglakad pabalik sa kanyang silid, walang pakialam sa anumang kahihinatnan. Nadurog si Shelley na paiyak siya. Ngunit pagkatapos niyang kumalma, ang kanyang takot at ang kanyang malalim na pangangailangan na palugdan siya ay nangibabaw. Maingat niyang tinipon ang mga sirang piraso ng video game, ibinalik ang mga ito sa kahon, at nagmaneho pabalik sa tindahan. Nagsinungaling siya sa tindero, sinasabing nasira ito, habang dinadala, pinalitan niya ito ng bago. Pag-uwi niya, ibinigay niya ang kapalit kay Derek. Sa pagkakataong ito, hindi na ito sinira nito. Hindi nalaman ni Robert maaaring sabihin ng ilan na ginawa ito ni Shelley dahil sa pagmamahal. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ginawa niya ito dahil nagsisimula na siyang matakot sa sarili niyang anak. Habang papasok si Derek sa kanyang mga taon ng pagbibinata, lumalalim ang kadiliman sa loob niya. Ang tahanan ng pamilya ay naging isang pressure cooker ng tensyon. Halos lahat ng kanyang oras ay ginugugol niya sa kanyang silid. Sa tuwing sinusubukan ni Robert na makipag-ugnayan upang kumonekta sa kanya, ito ay sumasabog sa isang mainit na away. Ang mga pagtatalo ay napakatindi, puno ng mga masasakit na salita at mga sumpa, na parang palagi silang nasa bingit ng karahasan. Si Shelley ay isang multo sa kanyang sariling tahanan. Pinapanood ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay na naghihiwalay sa isa't isa at ang kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Noong una, hindi siya nakikialam dito. Ngunit habang lumalala ang mga bagay-bagay, nagsimula siyang makialam. Sinusubukang maging tagapamayapa, ngunit halos sa bawat pagkakataon, nasusumpungan niya ang kanyang sarili na pumapanig kay Derek. Kahit na ito ay tahasan, hindi maikakailang mali. Ang hirap ay labis para sa kasal. Nang makita ni Robert na natatalo na siya sa pakikipaglaban sa isang puwersang hindi niya maintindihan at isang ina na nagbibigay daan dito, sa wakas ay sumuko na siya, humingi siya ng diborsyo at lumipat. Hindi lang niya basta iniwan ang isang kasal, nakatakas din siya sa isang lugar ng digmaan. Nang mawala si Robert, wala nang natitirang makakalaban si Derek sa kanyang paghahari. Dahil sa desperado, dinala siya ni Shelley sa isang psychologist na nagdiagnose sa kanya na may depresyon. Niresetahan siya ng gamot na ininom niya sandali bago niya ito tinalikuran at pagkatapos may hindi inaasahang nangyari. Isang kislap ng liwanag sa lumalaganap na kadiliman. Noong 2009, bago ang kanyang ika-18 kaarawan, nakilala ni Derek ang isang babae na nagngangalang Macy. Siya ay 16 at siya ang lahat ng hindi niya kapareho. Siya ay palakaibigan, masayahin, puno ng buhay. Na may malawak na bilog ng mga kaibigan, siya ang araw sa kanyang anino. At kahit papaano, sa kabila ng lahat ng posibilidad, nagsimula silang mag-date. Ang epekto kay Derek ay kamangha-mangha, nagsimula siyang magbago. Ngumiti siya. Naging mapagmahal siya kay Macy. Naging mas palakaibigan siya. Sinimulan pa nga niyang sundin ang ilan sa mga tuntunin ni Shelley. Sa bahay sinabi niya kay Macy na mahal niya ito, isang katagang hindi niya kailanman nasabi sa sarili niyang ina. Labis ang tuwa ni Shelley. Ito na yon, ito na ang sagot. Si Macy ang nawawalang piraso. Naniniwala siyang sa wakas ay magiging normal na tao ang kanyang anak at mamumuhay ng normal. Nakalulungkot at malaking pagkakamali ang kanyang naganap.
Sa loob ng 1 taon, sinabi ni Derek sa kanyang ina na buntis si Macy. Tuwang-tuwa si Shelly, kaya iminungkahi niya kay Macy na tumira sa kanila. Bata pa sila noon, walang trabaho at wala pang diploma sa high school, ngunit nakita ito ni Shelly bilang simula ng isang magandang bagong pamilya. Noong una, ganoon nga. Nag-ampon sila ng isang tuta ng Labrador na nagngangalang Lucy. Noong 2010, nagtapos si Derek at ang kanilang anak na si Gabriel ay isinilang na isang malusog at magandang sanggol na lalaki. Kailangan pa ni Macy na tapusin ang kanyang huling taon sa high school, kaya si Derek ang naging pangunahing tagapag-alaga. At sa pagkagulat ng lahat, isa siyang mahusay na ama. Siya ay maalalahanin, mapagmahal at banayad kay Gabriel. Nagluto siya, naglalaro, nagpalit ng lampin ng walang reklamo. Isa itong himala, isang maganda, marupok at pansamantalang himala. Ilang sandali bago ang unang kaarawan ni Gabriel, nagsimulang dumulas ang maskara. Ang dating Derek, ang malupit, ay nagsimulang lumitaw muli. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay sa nakakatakot na bilis. Nagsimula siyang magpataw muli ng mga patakaran sa sambahayan, ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang mga ito, mas kontrolado. Kalinisan, oras ng pagkain, schedule ng TV, lahat ay kailangang gawin ng eksakto ayon sa kanyang iniutos. Ang mga kurtina sa bahay ay kailangang manatiling nakasara sa lahat ng oras. Kung bubuksan ito ni Shelly sa umaga para sa kaunting sikat ng araw, susunod si Derek sa likuran niya, isasara ang mga ito, gumagawa siya ng menu ng kanyang mga paboritong pagkain at inaasahang lulutuin ito ni Shelly kung kinakailangan, anuman ang araw o oras. Kontrolado niya ang pamimili ng grocery, kahit na wala siyang kontribusyon kahit $1. Ang kanyang kontrol kay Macy ay naging ganap. Pagkatapos niyang makapagtapos at makakuha ng trabaho, ang tanging oras na pinapayagan siyang umalis ng bahay ay ang pumasok sa trabaho. Inooras niya ang pag-commute nito sa segundo. Alam niya kung kailan eksaktong aalis ito sa kanyang trabaho at kung kailan siya dapat umuwi. Kung mahuhuli man lang siya, kahit 1 minuto, isang matinding pagtatalo ang sasabog sa sandaling pumasok siya sa pinto. Ang maikling panahon ng kaligayahan ni Shelly ay nauwi sa panibagong depresyon. Ang anak na inakala niyang naligtas ay mas malala pa ngayon kaysa dati. Bumalik siya sa isang dating kaaway para sa ginhawa, ang alak. Si Derek, na ngayon ay 19 na taong gulang na, ay hindi na kontento sa kontrol lamang. Nagsimula siyang magsaya sa takot. Isang gabi, pumunta si Shelly sa kusina para uminom ng tubig at nadatnan niya itong nakaupo sa mesa sa dilim. Maingat na nililinis ang isang AK-47 rifle. Natigilan siya, ang kanyang dugo ay naging yelo. Saan niya nakuha iyon? Habang tumalikod siya para maglakad palayo, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang boses ni Derek ay pumutol sa katahimikan. Itinutok niya ang baril sa kanyang likuran. "Natatakot ka ba sa akin?" tanong niya. Hindi siya makasagot. Tumakas siya sa kanyang silid, na ngayon ay naging kanyang selda. Ginugol niya ang kanyang mga araw na nakakulong sa loob, umiinom. Ang kanyang takot sa kanyang sariling anak ay isang nasasalat at buhay na bagay. Tila nasisiyahan siya sa kanyang takot. Kakatok siya sa pinto ng kanyang kwarto nang walang dahilan, para lang magtanong ng isang simpleng tanong, para lang ipaalala sa kanya na naroon siya, na siya ang namamahala maya-maya. Kinailangang maospital si Shelly para sa operasyon sa gallbladder. Pag-uwi niya, napansin niyang wala na ang aso ng pamilya. Si Lucy, tinanong niya si Derek kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya, nang walang bahid ng emosyon, na tumakbo si Lucy sa kalye at nabangga ng kotse patay na ito at nailigtas na niya ang bangkay. Ngunit alam ni Shelly na hindi kailanman tumakbo si Lucy sa kalye. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang tiyan na nagsisinungaling ang kanyang anak,
Alam niyang may ginawa itong kakilakilabot sa asong iyon. Ngunit masyado siyang natakot para harapin ito. Nagkunwari na lang siyang naniniwala sa kwento nito. Sa panahong ito, lumala ang kontrol ni Derek at umabot sa pisikal na pang-aabuso kay Macy. Ito na ang huling sandali. Sa kanyang ika-18 kaarawan, habang wala si Derek, inimpake ni Macy ang kanyang mga gamit at umalis ito, ngunit gumawa siya ng isang nakakadurog ng pusong desisyon. Iniwan niya ang kanilang anak na si Gabriel. Kumbinsido siya na kung kukunin niya ang bata, hahabulin siya ni Derek at magiging kakilakilabot ang kanyang paghihigante. Pag-uwi ni Derek, sinabi ni Shelly na wala na si Macy. Hindi ito nagalit. Hindi ito sumigaw. Naupo lang siya, tahimik, ang kanyang mukha ay blangko. Pagkatapos ay tumayo siya, yumuko, at naglakad papunta sa kanyang silid. Ang panghuli at kakilakilabot na pangyayari ay nagsimula noong Setyembre 7, 2012. Habang paalis na si Shelly papunta sa trabaho, natagpuan niya si Derek sa sala. Pabalik-balik na naglalakad sa madilim na bahagi ng nakasarang mga kurtina. Kinakausap niya ang sarili. Paulit-ulit na inuulit ang parehong parirala, isang nakakakilabot na mantra. Hindi natatawagin ni Gabriel ang ibang lalaki na tatay. Hindi natatawagin ni Gabriel ang ibang lalaki na tatay. Tinanong siya ni Shelly kung ano ang problema, ngunit parang wala pa rin siya roon. Huli na sa trabaho at hindi mapakali, hinayaan niya ito sa kanyang madilim na ritual. Kinabukasan, ika-8 ng Setyembre ay Sabado. Pumasok si Shelly sa trabaho at pagkatapos dumalo sa isang pulong ng Alcoholics Anonymous. Gumagaling na siya, gumagawa ng mga positibong pagbabago. Nang matapos ang pulong, nagmaneho siya pa uwi, nakaramdam ng pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang papasok siya sa kanyang driveway, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, naroon ang kotse ni Macy. Bukas ang pintuan ng bahay. Sa una, inakala niyang binisita lang ni Macy si Gabriel. Ngunit pagpasok niya sa loob, isang mabigat at hindi natural na katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa sala, nakita niya ang mga ito. Maitim na mantsa sa karpet. Dugo. Sinundan niya ang daan, ayaw iproseso ng kanyang isipan ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang mga mantsa ay patungo sa banyo. Nakalak ang pinto. Ngunit mula sa ilalim, isang madilim at pulang likido ang tumutulo. Ang una niyang naisip ay para sa kanyang anak. Nagpakamatay ba si Derek? Nasaktan ba niya si Gabriel? Gamit ang nanginginig na mga kamay, nagawa niyang buksan ang pinto. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Sa bathtub, nakahiga si Macy. Isang malalim at nakakatakot na sugat ang tumama sa kanyang leeg. Nanginig siya sa takot. Nagsimula siyang maghanap sa bahay para sa kanyang apo. Sinisigaw ang pangalan nito habang kinakapa ang kanyang telepono para tawagan ng pulisya. Ngunit wala silang makitang bata at wala ring nakitang bakas ni Derek. Dumating ang mga pulis sa isang eksena ng hindi maisip na kakilakilabot. Wala silang magagawa para kay Macy. Ang tanging nagawa na lang ni Shelly ay ang maglaho. Ang kanyang isipan ay nababalot ng isang kaisipan. Kung nagawa ito ni Derek kay Macy, ano ang gagawin niya sa sarili niyang anak? Sa istasyon ng pulisya, naglabas sila ng Amber Alert. Kinabukasan, bandang 5:00 ng umaga, isang clerk ng hotel ilang milya ang layo ang nakakita ng isang binata na nag-check-in kasama ang isang maliit na bata. Ang lalaki, si Derek, ay tila kalmado, walang pakialam. Ngunit nakilala siya ng clerk mula sa alerto. Nagkunwaring kalmado, pinasok siya ng clerk gaya ng dati at nang makapasok na si Derek sa kanyang silid, tinawagan niya ang pulisya. Dumating sila sa loob ng ilang minuto, naaresto si Derek nang walang anumang pagtutol. Natagpuang ligtas si Gabriel, walang sugat. Suot pa rin ni Derek ang parehong damit mula noong araw ng pagpatay. Ang dugo ni Macy ay tumalsik pa rin sa kanyang sapatos. Sa kotse ng kanyang ina, natagpuan nila ang sandata, isang simpleng kutsilyo sa kusina kalaunan mula sa istasyon ng pulisya.
Tinawagan siya ng isang beses. Tinawagan niya ang kanyang ina. Sa isang patag at walang emosyong boses, humingi siya ng tawad na sinasabing ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Sa kabila ng kanyang mga luha, sinabi ni Shelly sa kanya na mahal niya ito. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sumagot si Derek, "Mahal din kita." Hindi kailanman naharap sa paglilitis si Derek Lates. Tinanggap niya ang isang plea deal at umamin sa pagkakasala sa pagpatay kay Macy. Noong 2012, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad na mabigyan ng parol pagkatapos ng 40 taon. Si Shelly, dahil hindi kayang tumira sa bahay ng mga kakilakilabot, ay lumipat. Ipinagkaloob sa kanya ang kustudiya ng kanyang apo, si Gabriel, na namumuhay na siya ngayon ng isang tahimik at hindi kilalang buhay. Pinalaki ang bata sa paraang hindi niya kailanman pinalaki ang kanyang ama ng may mga hangganan, disiplina at pagmamahal na hindi natatakot na tumanggian niya. Nakakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa nangyari kay Macy at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtiyak na magiging kakaiba ang kwento ni Gabriel. Si Derek Lates ay nasa isang bilangguan na may pinakamataas na seguridad. Malamang natatanda na siya bago niya muling matikman ang kalayaan at ang natitira na lang ay ang nakakakilabot na resulta at ang tanong na walang madaling sagot. Paano nagiging sanhi ng isang malamig at malupit na mamamatay tao ang panata ng isang ina, ang pangakong likhain ang pinakamasayang batang lalaki sa mundo?